Magandang araw po, Sir El. At sa lahat ng listeners, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ben. 34 years old na po ako ngayon at nakatira sa isang baryo sa Tarlac. Ang ibabahagi ko ngayong gabi ay hindi direktang nangyari sa akin, kundi sa tiyahin kong si Ate Liza at sa asawa niyang si Kuya Mark. Naging parte na ito ng buhay ng buong angkan namin dahil kami mismo ang nakakita sa naging resulta ng pangyayaring iyon. Hanggang ngayon, mahigit 15 taon na ang lumipas, malinaw pa rin sa isip namin ang gabing iyon. Bata pa lamang ako noon, nasa grade 5 pa lang. Pero dahil paulit-ulit itong naikukwento sa mga reunion at lamay, para bang ako mismo ang nakasaksi sa bawat detalye. Ang mga detalye ay mula mismo kay Ate Liza na nakaligtas sa aksidente at kay Kuya Mark na siyang nagmamaneho ng sasakyan noong gabing iyon. Ganoon din sa mga unang rumesponde matapos silang mabangga. Kung inyo pong mamarapatin, hindi ko nababanggitin ang eksaktong lugar kung saan ito nangyari. Dahil hanggang ngayon ay kilala pa rin ang lugar na iyon sa mga matatanda sa amin. May ilan pa ring umiiwas dumaan doon kapag madilim na. At marami pa ring driver ang sumusunod sa lumang pamahiin na kailangang gawin bago makarating sa bahaging iyon ng daan. Noong panahong iyon, buhay na buhay pa ang paniniwala sa iba't ibang pamahiin sa kanayunan. Hindi pa gaanong maraming sasakyan at maraming kalsada ang nananatiling tahimik tuwing sasapit ang dilim. Isa sa pinakakilalang paniniwala sa baryo namin ay tungkol sa isang lumang tulay na tinatawag nilang Tulay ni Andres. Ayon sa matatanda, noong unang panahon ay may isang batang lalaki na nalunod sa ilog sa ilalim ng tulay habang naglalaro mag-isa. Mula raw noon, madalas may nakakarinig ng malungkot na iyak ng bata sa paligid ng tulay kapag hating gabi. Hindi nila sinasabing multo agad ang dahilan. May ilan na nagsasabi na elemento raw iyon. Ang iba naman ay nagsasabi na kaluluwa ng bata ang hindi matahimik. Ano man ang totoo, nabuo ang isang kaugalian sa mga motorista. Bago tumawid sa tulay, kailangan mong maghagis ng barya sa bintana at magsabi ng pabulong ng paumanhin. Hindi kailangan malakas. Simpleng bulong lang ng paghingi ng permiso at paggalang sa kung sino mang nananahan doon. Maraming hindi naniniwala rito. May ilan pang nagagawang pagtawanan ng ganitong kwento. Pero kakaiba ang lugar na iyon. Kapag araw, ordinaryong tulay lang ito na gawa sa bato at bakal. Pero kapag gabi, nag-iiba ang pakiramdam sa kabuuan ng paligid. Napapalibutan ito ng mga matataas na kawayan at puno ng balete, na masalimuot ang mga ugat. Sa magkabilang dulo ay masukal na talahiban. Walang ilaw sa mismong tulay. Kapag dumadaan ka roon sa gabi, pakiramdam mo na pakalayo mo sa kabihasnan. Kahit ilang minuto lang ang layo mula sa pinakamalapit na kabahayan. Maraming driver ang nagsasabi na bigla raw bumababa ang temperatura sa parteng iyon kahit tag-araw. Ang iba naman, may naririnig na parang maliliit na yapak sa bubong ng sasakyan. Ngunit sa lahat ng kwento, iisa ang paulit-ulit na babala.
huwag mong kalimutang maghagis ng barya at humingi ng tawad. Noong taong 2005, pauwi na sa probinsya ang tiyahin kong si Ate Liza at ang asawa niyang si Kuya Mark. Masaya silang bumibiyahe dahil ilang buwan din silang hindi nakauwi galing Maynila. Maaga silang umalis pero dahil sa mga pinagkakaabalahan sa daan, inabot sila ng gabi. Ayon sa kwento ni Kuya Mark, maganda naman ang takbo ng biyahe. Walang problema ang sasakyan. Maayos ang panahon. Hindi umuulan. Hindi rin masyadong maraming kasabay na sasakyan. Habang papalapit sila sa baryo ay unti-unting kumukonti ang mga bahay at ilaw sa paligid. Dumating sila sa bahaging puro na lang kawayan at malalagong puno ang nasa tabi ng daan. Dahil na rin sa pagod at sa dami ng naging usapan, tuluyan nilang nakalimutang gawin ang isang bagay na nakasanayan na ng mga lokal. Hindi sila naghagis ng barya. Hindi rin sila humingi ng paumanhin. Hindi nila agad naalala iyon. Lumipas ang ilang minuto matapos nilang maitawid ang sasakyan sa tulay. Tahimik lang silang dalawa sa loob. Nakatingin si Ate Liza sa bintana habang pinagmamasdan ng kadiliman sa labas. Si Kuya Mark naman ay seryosong nakatutok sa pagmamaneho. Pagkaraan ng ilang sandali, may napansin siyang kakaiba. Noong una ay ipinagsawalang bahala niya lang. Pakiramdam niya lang daw ay may biglang nagbago sa loob ng sasakyan. Parang may dagdag na presensya. Parang may isa pang nilalang na nasa likuran. Ilang ulit niyang sinubukang irason sa sarili ang pakiramdam na iyon. Pero habang tumatagal ay lalo lang lumakas ang kaba sa dibdib niya. Hindi niya maintindihan kung bakit. Wala namang nagsasalita. Wala namang kakaibang tunog. Ngunit may kung anong bumubulong sa kanyang isip na hindi na silang dalawa lang ang nasa loob ng sasakyan. Dahan-dahan siyang sumulyap sa rear view mirror. At doon tuluyan na siyang nanlamig. May batang lalaki sa likurang upuan. Nakayuko ito. Basa ang buhok at parang tumutulo pa ang tubig mula sa katawan nito. Hindi ito gumagalaw. Tila ba hindi rin ito humihinga? Ni hindi man lamang kumikibo kahit bahagya. Noong una, inisip niyang baka imahinasyon lang niya. Muli siyang tumingin at nandoon pa rin ang bata. Mas malinaw na ngayon, mas malapit sa salamin. Pakiramdam niya ay tumigil ang tibok ng puso niya. Mahigpit niyang hinawakan ang manibela dahil sa nakita niya. Pinili niyang huwag magsatabi dahil baka mataranta si Ate Liza. Kaya sa isip niya, nagsimula na lang siyang magdasal. Nagdasal siya ng taimtim at paulit-ulit habang patuloy pa rin sa pagmamaneho. Matapos ang ilang sandali, muli siyang sumulyap sa salamin at doon niya napansin na bahagyang nakataas na ang ulo ng bata. Hindi pa rin makita ang mukha nito sa likod ng basang buhok. Pero pakiramdam niya, nakatingin na ito sa kanya. Habang tumatagal ay lalo siyang kinakabahan. Parang lalong lumamig ang buong sasakyan. Para bang may hangin galing sa ilog na bumalot sa kanilang paligid. Maya-maya pa ay napatingin siya sa kanang side mirror.
At doon niya nakita ang bagay na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya makalimutan. Ang batang kanina ay nasa likuran nila, ay wala na roon. Sa halip, nakasilip ito sa labas ng bintana sa kanyang tabi. Halos dumikit na ang mukha nito sa salamin. Maputla ang balat nito at nangingitim ang mga labi. At sa unang pagkakataon ay nakita niya ang mga mata nito. Ayon sa kanya, hindi iyon mukhang mata ng bata. Wala itong emosyon, walang buhay. Pero punong-puno ito ng matinding lungkot at galit. Pakiramdam niya, gusto siyang titigan ito hanggang sa tuluyan siyang matakot at mawala sa katinuan. Hindi na niya napigilang mapamura sa isip. Gusto na sana niyang ihinto ang sasakyan. Gusto na sana niyang bumaba o kaya ay tumakbo na lang. Pero habang iniisip niya iyon, may mas nakakatakot pang nangyari. Biglang may kung anong maliliit at mapuputik na bagay ang kumalat sa buong windshield. Parang dose-dosenang maliliit na palad ng bata ang dumikit sa salamin. Hindi iyon putik mula sa daan dahil hindi naman maulan. Hindi rin iyon dahon o insekto. Para bang may batang nasa harap ng kotse at pinagpapagpagang mapuputik na kamay sa harap ng salamin. Pero walang kahit anong nakikita sa unahan. Kadiliman lang at ang mga palad na nagkalat. Hindi niya makita ang daan. Hindi niya makita ang mga poste. Hindi niya makita ang mga puno. Wala siyang makitang iba kundi ang maliliit na bakas ng mapuputik na palad na patuloy na dumarami. At habang nangyayari iyon kay Kuya Mark, may kakaiba ring nararamdaman si Ate Lisa sa kanyang kinauupuan. Ayon sa kanya, ilang minuto matapos nilang maitawid ang tulay, may naramdaman siyang malamig na kamay na humawak sa kanyang kaliwang balikat. Hindi iyon basta lamig lang. Para bang kamay ng batang galing sa napakalamig na tubig. Maliliit ang mga daliri pero madiin ang pagkakasakmal. Agad siyang napalingon pero wala naman siyang nakitang tao. Wala ring nakabukas na bintana ng sasakyan. Kaya naisip niyang baka pagod lang siya kaya hindi na niya iyon pinansin. Pero hindi nagtagal. Nagsimula na rin siyang makaramdam ng kakaibang kaba. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay tila nagbago. Ang paligid ay naging napakatahimik kahit ang tunog ng makina ay parang lumalayo sa kanyang pandinig. Pagkatapos ay napansin niyang unti-unting nagkakaroon ng mga mapuputik na marka ang windshield sa harap nila. Hindi niya nakita ang bata na nakita ng asawa niya. Pero nakita niya ang parehong maliliit na palad na kumalat sa salamin. Parang mga kamay ng batang nagpipinta ng putik sa windshield mula sa labas. Hindi niya makita ang kalsada. Hindi na rin niya makita ang mga puno. Hindi rin siya makakita ng kahit ano. At sa mga sandaling iyon, nagsimula na rin siyang magdasal ng tahimik. Dahil alam niyang may hindi normal na nangyayari sa kanilang dalawa. Habang nangyayari iyon sa loob ng sasakyan, may ilang residente naman na nasa gilid ng kalsada na nakasaksi sa mga sumunod na pangyayari.
Hindi pa ito alam ng mag-asawa noong mga sandaling iyon. Pero kinalaunan ay nalaman din namin ng mga salaysay ng mga taong nakakita sa aksidente. Ayon sa kanila, hindi naman mabilis ang takbo ng sasakyan. Normal lamang ang takbo nito para sa isang sasakyang dumadaan sa baryo kapag gabi. Pero may napansin silang kakaiba. Habang papalapit ang sasakyan, may kung anong mapuputik na bagay na parang maliliit na kamay ang nakadikit sa buong windshield. Hindi nila makita ang driver. Hindi nila makita kahit ang pasahero. Mistula raw na parang may batang naglalaro sa harap ng sasakyan at walang tigil na dinidikitan ng putik ang salamin. Hindi naman ito tumatakbo ng sobrang bilis, pero malinaw na parang nahihirapan ang nagmamaneho na kontrolin ang direksyon. Ang ilan sa mga nakakita ay nag-akala pang baka lasing ang driver dahil pasirko-sirko ang takbo ng sasakyan. Pero habang papalapit ito, napansin nilang tila may kakaiba talagang nangyayari. Samantala, sa loob ng sasakyan, halos mawalan na ng pag-asa si Kuya Mark. Hindi na niya makita ang daan. Mahigpit niyang hawak ang manibela habang paulit-ulit na nagdarasal sa isip. Sa mga sandaling iyon, saka lamang niya naalala ang matagal ng paalala ng matatanda tungkol sa tulay na kanilang dinaanan. Naalala niya ang mga pagkakataong kasama niya ang kanyang lolo noong bata pa siya. Tuwing mapapalapit sila sa tulay ni Andres, laging may ibinubulong na dasal ang matanda at naghahagis ng barya sa bintana. Hindi mahalaga kung may naririnig o wala. Ang mahalaga ay magpakita ng respeto. Pero noong gabing iyon, tuluyan niya itong nakalimutan. Habang nanginginig ang kanyang mga kamay sa manibela, paulit-ulit siyang humihingi ng tawad sa kanyang isip. Hindi niya alam kung kanino siya humihingi ng tawad. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong nasa paligid nila. Ang alam lang niya ay may mali, at ang pakiramdam na iyon ay lalong lumalakas habang tumatagal. Bigla niyang naramdaman na parang may malamig na tubig na pumatak sa kanyang batok. Kasabay nito, muli siyang sumulyap sa side mirror. At doon niya nakita ang batang lalaki na halos nakadikit na ang mukha sa salamin. Mas malinaw niya itong nakita kaysa noong una. Maputla ang balat, halos kulay abo. Basang-basa ang buhok. Ang mga mata nito ay hindi kumukurap. Diretso lang na nakatitig sa kanya. At ang pinaka-nakakatakot sa lahat, ayon sa kanyang kwento, ay ang ngiti. Isang ngiting unti-unting lumalapad habang nakatitig sa kanya. Parang natutuwa ito sa matinding takot na nakikita sa mga mata niya. Nang makita niya iyon, halos mabitawan na niya ang manibela. Hindi na niya napigilan ang takot. Napasigaw siya at doon na rin napatingin si Ate Lisa sa kanya. Hindi agad siya nakasagot. Patuloy lang siyang nakatitig sa harapan dahil wala pa rin siyang makita kundi ang maliliit na mapuputik na palad. Napapikit siya ng mariin habang paulit-ulit na nagdarasal. At nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, saka lamang niya nakita ang isang malaking puno ng akasya na napakalapit na sa kanilang sasakyan.
Agad niyang iniwas ang manibela. Sa loob ng ilang segundo, nagawa niyang mailayo ang sasakyan sa puno. Pero hindi pa pala doon nagtatapos ang bangungot. Nang subukan niyang apakan ang preno, wala siyang maramdamang kapit. Muli niya itong inapakan. Wala pa rin. Mas mariin at malakas pero parang walang koneksyon ang preno sa sasakyan. Pakiramdam niya, parang may sariling isip ang sasakyan. Para bang may puwersang humihila nito pababa sa kanal. Doon na nagsimulang sumigaw si Ate Lisa. Sa labas, nakikita ng mga residente ang pasirko-sirkong sasakyan. May ilan nang nagsimulang tumayo mula sa kanilang kinauupuan. May mga sumisigaw, may mga nagtuturo. Pero huli na ang lahat. Tumama ang isang gulong sa malalim na lubak sa gilid ng kalsada. Bahagyang tumalbog ang sasakyan. Pagkatapos ay tuluyan na itong nawalan ng kontrol. Dire-diretso itong sumadsad sa gilid at sa isang malakas na kalabog ay bumangga sa isang malaking bato malapit sa waiting shed. Napakalakas ng tunog ng pagkakabangga. Umalingaw-ngaw iyon sa buong paligid. Maging ang mga aso sa kalapit na bahay ay sabay-sabay na nagtahulan. Agad na tumakbo ang mga tao patungo sa sasakyan. Ayon sa ilan sa kanila, habang papalapit sila ay bigla na lamang nawala ang mga mapuputik na bakas sa windshield. Para bang may maruming tubig na biglang naglaho sa isang iglap. Kanina lang ay wala silang makita sa loob. Pero ngayon, malinaw na nilang nakikita ang dalawang tao sa loob ng sasakyan. Para bang may kung anong umalis kasabay ng pagkakabangga. Marami sa kanila ang nagkakaisa sa parehong kwento. Pare-pareho nilang nakita ang maliliit na palad sa salamin. Pare-pareho nilang nakita itong biglang nawala pagkatapos ng aksidente. Nang mabuksan ang pinto ng sasakyan, nakita nilang may malay pa si Ate Liza. Sugatan siya pero nakakagalaw pa. Si Kuya Mark naman ang mas malubha ang tinamo. Nabalian siya ng kaliwang binti at nahihirapan siyang gumalaw. Habang hinihintay nila ang pagdating ng rescue, napansin ng ilang residente na tila tulala si Kuya Mark. Paulit-ulit lang siyang nakatingin sa likurang bahagi ng sasakyan, para bang may hinahanap. Nang tanungin siya kung ano ang tinitignan niya, hindi agad siya nakasagot. Makalipas ang ilang sandali, mahina lang niyang sinabi na may batang lalaki raw na sumakay sa likod nila kanina. Nagtaka ang mga tao dahil wala naman silang nakitang bata at wala ring ibang pasahero. Silang dalawa lang talaga ang laman ng sasakyan. Nang makarating sila sa ospital, agad silang ginamot. Kinailangan operahan si Kuya Mark dahil sa matinding pinsala sa kanyang binti. Kinalaunan ay nilagyan ito ng steel rod upang maayos ang pagkabali. Mahaba ang naging pagpapagaling niya. Ilang buwan din siyang hindi nakapaglakad ng maayos dahil sa pinsalang natamo. Pero higit sa pisikal na sugat, may isa pang bagay na hindi niya makalimutan. Ang batang lalaki na nakita niya sa loob ng sasakyan.
Makalipas ang ilang araw, nagkaroon din siya ng pagkakataong ikwento ng buo ang nangyari. Naroon ang ilan naming kamag-anak. Naroon din si Ate Liza. Doon namin unang narinig ang buong detalye. Nang ikwento naman ni Ate Liza ang kanyang karanasan, nagulat ang lahat dahil hindi eksaktong pareho ang kanilang nakita. Hindi niya nakita ang bata, pero naramdaman niya ang malamig at maliliit na daliri na humawak sa kanyang balikat. Nakita rin niya ang maliliit na mapuputik na palad sa windshield at naramdaman din niya ang kakaibang bigat sa paligid bago mangyari ang aksidente. Pagkaraan ng ilang linggo, may ilang matatandang nakarinig sa mga nangyari. Nang nalaman nila kung saang bahagi ng daan naganap ang aksidente, iisa halos ang naging reaksyon ng mga ito. Nakalimutan sigurong maghagis ng barya. Noong una, parang simpleng komento lang iyon. Pero nang tanungin si Kuya Mark kung naghagis ba siya ng barya at nagpaumanhin noong gabing iyon, sa kanya naalala ang lahat. Sa dami ng pagkakataong dumaan siya roon dati, lagi niyang ginagawa iyon. Noong gabing iyon lang siya nakalimot. At iyon din ang gabing muntik ng kumitil sa kanilang buhay. Hindi ko sinasabing iyon ang tiyak na dahilan ng aksidente. Hindi ko rin sinasabi na lahat ng taong hindi sumusunod sa pamahiin ay may masamang mangyayari. Pero sa probinsya, may mga bagay na hindi madaling ipaliwanag. May mga lugar na matagal nang may sariling kwento, bago pa man tayo isinilang. Dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po, Sir El, at sa lahat ng listeners. Sana po huwag niyong maranasan ang ganitong lagim.